At syempre makasama. Gustayin ng mga politiko yung perang yan. Pinaghirapan mo, susubo mo na lang, ninako pa sa'yo. Nasa linya na po si Professor Edmond Tayaw. Edmond, political analyst, president and CEO of Political Economic Elemental Researchers and Strategist. Pag-usapan natin kung anong ibig sabihin nitong force majeure. And syempre, magandang hapon po, Prof. Edmond Tayaw, si Alex po ito sa DZXL 558. Magandang hapon, Alex, at magandang hapon sa mga tagapakinig. Yes, magandang hapon, Prof. And first of all, syempre, medyo sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at manonood dito po sa DZXL 558. Patungkol po sa statement ni Senador Robin Padilla na ano po ba itong sinasabi niyang force majeure? Or force majeure. Di ba French po ito, Prof? Medyo mahirap i-pronounce para po maintindihan po natin lahat. Ano po bang sinasabi niya about po dun sa statement niya na parang tila may argumento po kasi siya na dapat daw ito ay yung ating yung crisis at iba pa terorismo. Parang qualify daw po ito sa tinatawag na force majeure, sir. Well, walang pinagkaiba yan sa pagiging senador niya, no? Kahit na biro yun on my part na a good example of force majeure, also explains what force majeure is, no? It simply means that there's not much choice. In other words, under the circumstances, no, it's the only option that one is able to consider, no? So sa madalit sabi, sa Tagalog oras de peligro o sa kalipitan, yun lang yung pwede mo gawin, no? Only option. That's the only option that's available to you. Opo. So kaya nga biniro ko yung ginawa kong biro yung kanyang statement kasi Opo. dahil walang mapagpilian na nahalal siya bilang senador. No? So it's another way of saying that force majeure itself. But considering the meaning of the phrase force majeure, Yes po. yung mga sinight naman niya mga circumstances malayo. Unang-una, yung epekto ng gera sa Middle East, napakita naman ng gobyerno, lalo na yung mga kapitbahay natin, na po pwede namang i-address ng gobyerno. At Yes. yun nga yung sinasabi ko sa isang interview ko kaninang umaga. Yun ang isa sa mga rason kung bakit nasisira yung administrasyon. Kasi isa din to sa mga nagagamit na kritisismo sa kanila, no? Katulad nung excise tax na matagal nang kumbaga naipasa at napayagan ng legislatura na i-suspend muna para ma-manage ng maayos yung presyo ng gasolina, hindi minamanage, no? So sa madalit sabi, kayang i-manage pero hindi nga minamanage, no? So sa madalit sabi, hindi yan force majeure. Hindi mo pwedeng sabihin na just because there's a Middle East crisis that even the processes that had been time and since time immemorial has been followed and respected in the August halls of the Senate, bigla mong babaguhin. Hindi rin tama na sabihin na merong banta, no, sa ang tawag dito, Seguridad. Seguridad, no? Lalong-lalo na masasali daw tayo sa gera ng China at ng Taiwan. Unang-una, matagal na yung girian na yan, no? Matagal na yung bantang yan, no? At alam naman natin, no, kung iintindihin natin, sa totoo lang, mas marami yung banta ng bansang China, no? Ay medyo hahaba yung kwentuhan natin kapag na-explain ko yan. But at the end of the day, again, even if, knock on wood, no? Matuloy yan, buong yan, ibig bang sabihin, dahil dun,
iaalaw mo na yan ang tawag dito Amyendahan video yung teleconferencing. Opo, pupunta na tayo doon. Oo, babaguhin mo na yung rules. No? Mhm. So, kaya binanggit ni Senator Robin yung force majeure kasi naghahanap siya ng ibang paraan para ma-explain yung paggamit ng teleconferencing. Yung panahon ng pandemya, hindi naman na Opo. panahon kasi ng pandemya. Yes. At huling-huli at pinaka-importante sa lahat, yung teleconferencing na kinonsider nung panahon ng pandemya, Mm-mm. para lamang sa mga meeting, para sa mga sesyon, Yes po. at hindi kasama doon yung botohan. Mm-mm. Kasi malaking bagay yung botohan para ikaw bumoto sa kahit na anong panukala, sa kahit na Opo. anong investigasyon. At lalong-lalo na meron tayo magiging impeachment, Yes po. merong paglilitis na mangyayari. Mhm. Paano ka boboto kung hindi ka nandun physically to Yes. physically appreciate the evidences that will be presented? Siguro dapat maintindihan at tandaan ng mga nakikinig ng publiko na alam po ninyo, yung pong resolution ng House para sa impeachment 23 o 24 na pahina. Yung articles of impeachment 54 kung hindi ako nagkakamaling pahina, no? Pero Yes po. yung pong mga ebidensya na nakakabit dito para patunayan lahat ng aligasyon mahigit pong 1,000 ang pahina nito. Mhm. Sa madalit sabi, napakaraming ebidensya nito, Yes. no, para sabihin mo na hindi mo hihimayin. Alam mo, simple na lang, Alex, halimbawa, Yes po. ibang usapan, halimbawa, ngayon tayo nag-uusap tayo, Mm-mm. hindi lang dahil ini-interview mo ako, pero Opo. dahil sa ako o ikaw ay isang witness. Alam Yes mo, po. napakahalagang makita mo yung facial expression, yung body language Mm-mm. na sinasabi para magkaroon ka ng kumbaga meron kang judgment, no, kung Yes. kung mapagkakatiwalaan, kung merong kredibilidad Or yung wala. kausap mo. Oo. So sa madaling sabi, napakahirap i-consider yung gusto nilang mangyari. At halatang-halata Mm-mm. na ginagawa nila ito para unang-una sigurado makapag-participate si Senator Bato. Mhm. Hindi lang para sa impeachment ito, Alex, Yes. kung hindi para din masiguro na ma-maintain nila yung mayorya 13. nila. Kasi yes, dahil sa ang tawag dito, napakahina ng kanilang hold sa mayorya dahil wala naman si Senator Bato Nakuha lang nila yung mayorya dahil pinilit nilang magpakita. Oo. Pero dahil sa lumalabas, wala namang TRO ibinigay ang Supreme Court para sa pag-aresto sa kanya, hindi mo mapapabalik yan at ang tawag dito magpaparticipate muli sa Senado. At yun ang dilema nitong mayoryang to. Kaya pinipilit yan. Hindi pa nga natin binabanggit yung mga dagdag na senador na ang tawag dito sangkot din sa anomalya. Mm-mm. At yun nga yung nakakatawa dito, talagang magaling silang magbaliktad. Kinuha daw nila yung mayorya, pinilit nilang makuha dahil daw gusto nilang matuloy yung investigasyon ng anomalya sa flood control. Paano mo paniniwalaan yung Alex? Yun nang pumalit sa Blue Ribbon, yung mismong mga sangkot. Mm-mm. At yung mga sangkot na yun, Totoo. lumabas na sa publiko nung una pa lang mga pandinig. Hindi ba't nanggaling yan kay Bisaya? Nung una pa lang, nung unang mga investigation Opo. sessions pa lang, lumabas na yung pagkakasangkot nitong mga kasama sa mayorya na hindi ko alam kung meron pang delikadesang natitira sa sarili nila, meron pang hiya. Mm-mm. Akalain mong pumayag pang maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Yung isa naging naging deputy chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ay saan ka naman nakakita ng nakakuha ng kapal ng mukha, So, yun ang sitwasyon ng Senado natin ngayon. And yun na nga po, so
ibig sabihin niya na hindi tayo payag dun sa sinasabi ni amyendahan yung Senate rules ng video conferencing. Kasi parang pinapalabas po nila, Prof, na ginagawa lang nila yan, lalo na nitong argument ni Senator Robin Padilla, na parang isang ano lang yun parang excuse para magkaroon ng amyenda, 'di ba, sa Senate rules. Pero Exactly. yun naman talaga ang motive naman talaga nila is dapat makapagboto yung isa. Paano ngayon makakapagboto na on the run siya? And ano pong Yun na nga. opo, ano rin po masasabi niyo, Prof, sa minority walkout at sa statement ni Erwin Tulfo? Kaya minamadali kasi dahil may dalawa daw silang colleagues o senador na posibleng maaresto na sinasabi niyo po kanina. And ito rin pong reaction niyo sa gulo sa Senado simula pa nung nakaraang linggo. Go ahead, sir. Alam mo, unang-una, no, importanteng maintindihan ng mga kababayan natin. Kung merong kang Senado na hindi marunong sumunod sa sarili nilang alituntunin, sarili nilang rules, at higit sa lahat, napakadali sa kanila na itapon na lang sa kung saan, sa bintana yung rules na yan, paano mo papagtitiwalaan yung Senado? Yes. Ano? So, sa tingin ko, iyan isa sa mga naging rason kung bakit nag-walk out yung minorya. Kasi sa isip nila, magsasayang lang sila ng oras kung patuloy sila makikipagtalo at makikipag-usap doon. Alam mo, sa totoo lang, no, pansinin ninyo, si Senator Alan, Senate President, supposedly, pero hindi siya umupo at nagpe-preside as Senate President. Bakit ka mo, Alec? Kasi ilan lang doon sa mayorya yung pwedeng makipagbalitaktakan sa totoo lang, no? Si Senator Lapid nga na kahit pa sabihin mo hindi nagsasalita. Mas mabuti pa yung hindi nagsasalita at nalalaman niya kung ano yung tama at totoo at yun ang consistent na pinapanigan niya. Kaysa naman yung wala naman talagang laman ng ulo, daldal pa ng daldal, napakaingay lang ng dating. No? So, tandaan natin yan, kung ganitong klase ang Senado natin, paano, ano pang aasahan natin? Yes. Ano? So, hindi ko alam kung ano ang pwede pang gawin, no, para ma-resolution yan. Kasi, yun na nga, binabaliktad nila lahat. Pati nga yung chapter change. Alam mo, sa lahat ng Pangulo, lahat ng Presidente na nagsulong ng pagbabago sa saligang batas, ako mismo involved kasi nakikita ko na ang pagbabago lang ng saligang batas ang paraan para magkaroon talaga ng totoong pagbabago kasi you change the rules, you change the way the public officials tend to behave because they will have to follow a different game, so to speak, no? Different rules, different game, no? Ngayon, ginagamit pa nilang excuse yan at dinidemonize nila yung chapter change. Ano? So halatang halata mo na yung mga tao na nagsasabi na gusto nila ng pagbabago, sila yung nagtatakip ng kung ano yung dapat talagang lumabas. Huling-huli, yung sabi nila na yun na nga, no? Yung sa tawag dito, Blue Ribbon Committee. Paano mo paniniwalaan na ang nagtatakip itong dating mayorya, no, yung minority ngayon. No? Ang nagpatigil ng Blue Ribbon investigation in the first place. Sinong hindi pumirma? Sinong hindi pumayag na gawing isa publiko yung resulta ng Blue Ribbon Committee report? Yeah. Hindi ba't sila Senator Amy, sila Senator Marcoleta, no, sila Senator Chis Escudero ang nagpatigil niyan, no? Yes. Kasi nga precisely na lumabas na meron silang kinalaman dun sa anomalyang yan. Kaya ang tunay na nagtatakip ng katotohanan hindi yung minorya, kung hindi yung mayorya ngayon, no? Na lumalabas sila lang nasa tawag dito, nasa linya nila, no? Yung mga senador na nakita at
merong sangkot dito sa anomalyang ito. Yes. So ano pong yung implikasyon po nito? And tingin niyo po ba may tiwala pa bang publiko sa Senado ngayon sa lahat po ng mga nangyayari? Paano ka pa magtitiwala dyan, Alex? Kasi alam mo, Nakadismaya, Prof, ano? the fact that they can even go to the extent of fabricating a so-called siege, my goodness. Alam mo, nung umpisa pa lang, yun pa lang bigla-biglang pag-appear ni Yes. Senator Bato na may duguan yung kamay. Okay. Medyo kaduda-duda, At ano po? yun na nga, lumabas naman ng katotohanan. Kaya nga nila ayaw ilabas yung CCTV ng siege kasi mahuhuli sila eh. Oo. No? Ano ba ang napatunayan doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakipambuno daw sa mga NBI agents? Operatives. Dalawang babae yung ahente na nagsaserve ng warrant sa kanya. You can just imagine sa laki ng katawan niya at lalaki siya, Yes. tinakil pa niya itong kawawang dalawang ahente ng NBI. Opo. At nakita nga natin sa CCTV, talaga naman nakipagpambuno ang Ma-action, Prof. ang Ma-action. senador. Pero nakipagpambuno siya sa hagdanan. Kaya Oo nga po eh. yun ang katotohanan diyan, no. So the fact that they can readily fabricate stories like that already tells you something, no. May Yes. consistent sila. Now, di dumating si Senator Bato, bumotot, nakuha nga nila yung mayorya. Kung talagang nagkaroon ng siege, Alex, Yes. unang-una, tingnan mo ha, paano ka maniniwala na may trauma sa kanila? Meron pang nalalaman itong actor wannabe na senador na he can still smell the gunpowder. Paano mo maamoy yung gunpowder? Nandun sa baba yung gunpowder. Nasa 6th floor kayo. Parang napakalayo nun, Prof, Napakalayo. Alam mo, nakadila pa nga siya nung nag-selfie siya at halatang-halatang masayang-masaya sila habang nangyayari yun. So, Parang may paano mo papiging silang- pa nga, Prof, dun sa loob, di ba? Ayun na nga. Paano mong sasabihin na kailangan kamustahin sila? So yun pa lang, doon pa lang makikita mo na puro kwentong, Kutsero. sorry for the term, kawawa yung mga barbero natin. Pero kwentong barbero Barbero. itong ginawa nila. Kasi kung totoo yung siege, Yes. bakit nawala si Senator Bato? So halatang-halata mo na ginamit itong siege na ito para makaalis ulit at makalibre si Senator Bato at makalusot sa warrant. Yun ang katotohanan niyan. So paano mo paniniwalaan ang kahit ano pang sasabihin nitong nasa mayorya ngayon? Meron pang pabiblia. Naku, ewan ko kung anong hindi ko alam kung saan kumukuha ng pagmumukha itong mga ito. Sir, syempre napag-usapan na natin si Senator Bato na missing. Ngayon parang may mga nilusob na po o mga napuntahan ang NBI, CIDG and PNP na bahay daw po ng relatives ni Senator Robin Padilla doon sa Pampanga, Parañaque, iba pang lugar. Pero wala doon si Senator Bato. Parang napakadulas naman ni Senator Bato para hindi siya mahanap ng mga otoridad. And to think na naging PNP chief siya, so alam niya yung process kung ano dapat ang ginagawa kung pugante na, di ba? Actually, kaya nga malakas ang loob niyang maging pugante, maging fugitive. Kasi alam niya yung rules of engagement. Dati nga siyang chief of police. So in other words, walang pinag-iba yan sa kaso ni Senator Ping Lacson dati na pilit nilang ginagamit na excuse. FYI po mga kababayan, yung pong kaso ni Senator Ping noon, hindi International Court of International Criminal Court. Local na kaso yon at napatunayan na talagang it was more than political than criminal. Yes. Kahit sabihin natin criminal, it's a local issue. Yeah. Ito, International. whether you like it or not, hindi lang international. Crimes against humanity Yes. yung kaso .
True. Hindi ito ordinaryong Kaso pagpatay lang o ordinaryong pagnanakaw lang. Mm-mm. Ito talagang kumbaga karumal-dumal no sa pagtingin no legally yun ganun kabigat yung Mm-mm. kasong hinaharap ni Senator Bato. Yes Ano? po. So sa madalit sabi expected na talagang mahihirapang mahuli yan kasi Mhm. hindi din imposible na meron pa ding mga kaibigan yan sa kapulisan. Opo. Na Siyempre may mga ano pa yan. Oo, bago makarating yan sa kung saan man matutuntun na nandun siya, Mm-mm. matitimbrehan yan. Ano? So talagang expected kaya nga pinatakas sa Senado eh. Mm-mm. And sir, dapat bang managot si Senator Padilla dahil syempre siya po yung nagkanlong, siya po ang nagpasakay kay Senator Bato de la Rosa para makaalis o makatakas dun po sa Senado, and dapat bang makasuhan po siya ng obstruction of justice ng mga otoridad? Marami nang nagsalita ang mga eksperto dyan. Ano? At madali naman nating i-search kung bakit sinasabi na pwedeng accessory si Mm-mm. Senator Robin dyan. Pero bago tayo dumating dun sa puntong yun, huwag nating kalimutan na kaya naandun sa Senado si Senator Bato de la Rosa noong panahong yun, inako ng Senado yung kustodiya sa kanya. Yes. So kung tutuusin, yung responsibilidad no ng kanyang seguridad, yung kanyang pangangat, in other words, his availability to Mm-mm. face the legal processes, hello? Yes po. Please go ahead, sir. Prof? Prof, Nandyan pa rin po ba kayo? nandiyan pa rin po ba kayo? Parang, ayan, wait lang. 31 minutes makalipas mo. Hello. Yeah. Yes, Prof. Yeah. Sige po, So, go ahead, sir. Yung responsibilidad ng pangangatawan, the availability of the accused in this particular case, Senator Bato, is supposedly the responsibility of the Senate. So Yes. ang investigasyon ng responsibility diyan ng tawag dito responsibilidad no ng pagkakatakas ni Senator Bato hindi lang kay Senator Robin mag-uumpisa ang investigasyon. Dapat Si tingnan SP. ang liderato ng Senado. Yes. And sir, ano pong masasabi nyo na may isang labor group na hinamon po yung Senado na ilabas daw ang payslip ni Senator Bato? Kasi within, I think, almost 7 months, di po ba na hindi po siya nagpakita sa Senado, and then sinabi po niya na hindi daw po niya natanggap ang kanyang sahod, pero hindi naman po tayo naniniwala doon hanggang walang proof. Ano pong masasabi niyo dyan, sir? Alam mo, kahit na hindi mo na hanapin yung payslip na yan no? Alam naman natin kung magkano ang sweldo ng senador. Mm-mm. No? So, Ang laki. Yun ang alam natin, malaki. Oo. So, sa madalit sabi, hindi mo na kailangan patunayan whether natatanggap niya o hindi. Mm-mm. The point of the matter is, meron pa din, no? Yes. So, kung hindi niya patutunayan na hindi niya tinatanggap at hindi niya natatanggap, ang assumption mo palagi natatanggap niya, no? Kasi Yes nga po. in the first place hindi naman siya nagli-leave of absence Mhm. at wala namang ginagawa, no, para kumbaga categorically i-declare niya na hindi niya tatanggapin yung sweldo niya. Mm. So, sir, Prof, maraming pong salamat sa time niyo po, at marami po tayong natalakay ngayong araw. And Salamat. God bless po, Prof. Edmond, and ingat po kayo lagi. Salamat. Ayan mga kasama, si Professor Edmond Tayang, Political Analyst, President and CEO of Political Economic Elemental Researchers and Strategist. At marami po tayo na pag-usapan. Naku, sobra. And 34 minutes, makalipas mo 3:00 ng hapon, magbabalik pa po ang pulso ng Metro dito lamang sa DZXL 558. That time check was brought to you